Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang umaga pong muli sa atin po. Yan sa bawat isa po sa atin. Today is Friday, January 2, 2026. Nasa pangalawang araw na po natin sa taong 2026. At ito rin po ang pangalawang araw na meron po tayong gawain po dito sa CDCM Reunited. At muli po ay gusto ko pong sabihin sa lahat po ng mga hindi pa po nakasubscribe sa atin pong YouTube channel. Subscribe na po ang amin pong YouTube channel na CDCM Reunited, The Enlightened Ones, para mas maging updated pa po kayo sa amin pong mga program at sa amin pong mga iba pang gawain dito sa CDCM Reunited. At sa atin pong pagsisimula sa umagang ito, tayo po ay sama-samang umawit at magpuri sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating opening song na si Brother Wilmar Torregosa, at susundan po ito ng kanya ring opening prayer. Go ahead, Brother Wilmar. Gathered in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Oh, have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today.
is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. So ayan, tayo na po ay manalangin sa umagang ito. Lord God, marami pong salamat sa umagang ito na iyong ipinagkaloob sa amin, na nagising kami na mapayapa at puno ng kagalakan ng aming mga puso. Ngayon po, Panginoon, sa amin pong pagpapatuloy sa aming morning devotion na po na ito, nawa po ikaw po ang maggabay sa amin upang amin pong maintindihan ng lubos ang iyong banal na salita sa umaga po ito. Nawa po ay hindi po ang speaker, Panginoon, ang siyang marinig ngayong umaga na ito, kundi ang boses mo po, Panginoon. Gamitin mo po ang aming speaker sa umagang ito na kanya pong i-deliver ng maayos ang iyong banal na salita sa amin po, Panginoon. At ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maraming salamat, Brother Wilmar, sa napakagandang awitin na iyong inawit sa umagang ito para sa ating Panginoon. At salamat din sa opening prayer. Ngayon naman po ay narito na po tayo sa pinakamahalagang part ng atin pong morning devotion, na kung saan ay muli na naman nating pakakainin ang ating kaluluwa. Ito po ay ang salita ng Diyos na ihahayag po sa atin ng ating speaker na walang iba kundi si Brother Joseph Agnad. Maraming salamat sa Sister Mary Rose. Ayan mga kapatid, muli ay nandito ang inyong lingkod upang ang lingkod ng Diyos upang magbigay uli ng encouragement at magbigay ng kabusugan sa ating espiritual na pamumuhay na galing po sa salita ng ating Panginoon. Bakit po tayo, sabi ko, hindi kayo? Kasi pati po ako ay nagiging rin, nabubusog rin sa mga salita ng Diyos na ito, nating napapainggan, pagkat ang Diyos ang siyang nagsasalita sa atin, siya ang siyang nagbibigay ng mensahe sa atin. God using me to speak His word. So, ang Panginoon siyang mapapurihan, ang siyang maitaas. Ngayon po ay atin pong pag-usapan ang salita ng Diyos na magmumula sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Ang sabi dito, okay? Saan yun? Okay. So, ang sabi dito sa salita ng Diyos ay, forget the former things, do not dwell in the past. See, I am doing a new things. Now it springs up. I'm making a way in the desert and streams in the wasteland. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita naming nabasa sa oras na ito. Hiniling po namin, Panginoon, na ang iyong paggabay sa amin. Hayaan mo na ang iyong mga salitang ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at maging kalakasan ng aming espiritual na pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, pagkat nandyan ka na patuloy na tumutulong sa amin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you for everything that you have done in our life.
Thank you. Thank you very much. Bless us at hayaan mo na maming maintindihan at tumimo sa aming mga puso ang mga salita mong ito. Hayaan mo ang iyong lingkod na maibigay o may paliwanag ng sa iyong kagustuhang pagkapaliwanag ang iyong mga salita. Let the Holy Spirit lead me to speak your word, Lord God, at this time. Thank you, Lord Jesus, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Dito sa kanyang salita na ating nabasa ay ang liwanag po. Ang sabi niya, forget the former things, do not dwell in the past. Kahapon, napag-usapan po natin yung for anything is in Christ, the new creation. Okay, for anything is in Christ, the new creation is come, the old has gone and the new has come. Doon sa salita ng Diyos na ating napainggan kahapon ay nagtalakay natin doon na ang lahat ay na kay Kristo ay dapat nang magbago. Ay dapat nang baguhin ang kanilang mga buhay. Ngayon po ay ating pag-usapan ang gusto ng Diyos na gawin natin, to concentrate in serving Him and to follow His footstep. Sabi doon na, forget the former things, do not dwell in the past. Kung ikaw ay masaya noon dahil sa maraming blessing at dahil sa biglang trials na dumating sa buhay mo, ay ikaw ay nanlupaypay, tignan mo ang kabutihan ng Panginoon. Ano ba ang nais na mensahe ng Diyos sa iyo? Bakit nangyari sa iyo ang trials na ito? Kung minsan kasi yung mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon ay nagiging mitsa ng ating paglayo sa Kanya. Nakakalimutan natin siya dahil sa saya, dahil sa sa magandang buhay na tinatamasa natin. Meron ding mga pangyayari na dahil sa mga pagsubok nating pinagdadaanan, kung minsan ay yun ang ating binanakbalikan. Na dahil sa sakit natin naramdaman, kung minsan yun ang nagdudulot sa atin na malayo sa Panginoon. Pagkat hindi mo man nakakalimutan ang mga pagsubok na yun. So, sabi ng Diyos, forget the former things, do not dwell in the past. Pagsubok man yan o blessing man yan, do not dwell in the past. Tignan mo ang mas better option sa ngayon, the present one. Tignan mo ang buhay mo nakaangkla ba sa ating Panginoon? Is your life linked unto God? Or your life is still linked in the past? Mga kapatid, sabi ng Diyos, ang liwanag, do not dwell in the past. Sabi niya pa doon, see, I am doing a new things, now springs up. Dito pa lang sa kanyang salita na ito, He is doing a new things to your life that we must, na kailangan lang natin pakiramdaman. Dapat lang natin na tignan sa ating sarili kung ano pang ibang gustong gawin ng Panginoon sa atin. No? Now springs up. Mas maraming blessing na binibigay ng Diyos sa atin. Na kung manatili ka sa you are dwelling in the past, mas lalo sa mga masasakit na bagay na iyong naranasan, ikaw ay hindi makaka-move on. Always you are seeing the past, kung ano yung nangyari noon na nakasakit sa iyo. Tulad ng isang tao na hindi makalimot-limot sa mga pangyayari.
Always na lang, yun ang inaalala niya. Basta may ginawa yung asawa niya noon, yung isang kakilala namin. Basta may nagawa siyang kamalian inaalala niya yung past na nagawa ng kanyang asawa. Yung mali na ginawa ng kanyang asawa. Yun ang palagi niyang inaalala. Hindi siya makamove on. Bakit? Hindi niya nakikita yung pinagbago ng kanyang asawa. Hindi niya nakikita yung improvement ng taong ito. Always seeing the negative things into his life. Sana wag tayong ganun. We must see the positive always. Forget the former things. Do not dwell in the past. Wag mong hayaan na makulong ka sa nakaraan. Pray, and let God lead you into a present one and to make you see His blessing into your life. Ang dami ng promises ng Lord dito sa Isaiah 43:18-19. 2 verse pero ang dami niyang promises. Sabi doon, see, I am doing a new thing, now springs up. I am making a way in the desert and a stream in a wasteland. Mga blessing na dapat mong makilala. Kung sabing desert, napakainit yan. Puro buhangin and talaga namang kahirap-hirap maglakad. Pero ang Diyos, wilderness. Kung sabi natin wilderness, parang walang hanggang paghihirap, walang hanggang pagkalito ang ating naranasan. Kung sabi ng wilderness, ang daming bako-bako, ang daming liko-liko ng mga kwan, hindi mo alam kung saan na talaga ang tamang direksyon. Napakalawak na disyerto na walang kasiguraduhan kung saan ka dadaan. But God, sabi nga doon, I'm making a way in the wilderness. Okay? Making ways. Ang Diyos gumagawa ng kompas upang ikaw ay masundan mo kung saan ka dapat nararapat maglakad. Hayaan mo lang na ang Diyos ang siyang mag-lead sa iyong buhay kung ikaw ay nawawala. Kung ikaw hindi mo maintindihan kung saan ka patungo. Let God guide you and lead you. At hayaan mo na siya ang siyang magbigay sa iyo ng mag-lead sa iyo sa tamang daan. Hayaan mo na siya ang mag-guide sa iyo at hindi kanya pababayaan, hindi kanya iwawala. Ano pang sabing promise ng Lord? Okay? And stream in the wasteland. Sa mga lugar na walang katubig-tubig, sa mga lugar na walang wala kang makita na kahit anong tubig, heto ng Diyos, sabi niya, and stream in the wasteland. Sa mga lugar na ganun, God always making a way for you to be drunk, na makainom ka at malamnan ang iyong tiyan at hindi ka ma-dehydrate. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? That God always watering our spirit not to be dried in worshiping Him. He is there making hinayaan niya na mag-flow ang water of Jesus Christ sa buhay natin. Blessings at ano pa mang mga encouraging words na kanyang binibigay sa atin upang tayo ay mas lalong mapalakas na magpatuloy na maglakad sa mundong ito. Hindi niya hayaan basta manampalataya ka lang at magtiwala sa Kanya, tayo ay Kanyang
bibigyan ng kalakasan. Tayo ay kanyang i-encourage na magpatuloy sa pagpupuri sa kanya. Hindi niya hayaan na ikaw ay makabitaw. Tayong mga Kristiyano na talagang nanampalataya at nagtitiwala sa kanya ng buong puso, huwag po nating sayangin ang oportunidad na pinibigay sa atin ng Panginoon. Kalimutan mo ang nakaraan. Kalimutan mo ang mga pasakit sa iyong buhay. Kalimutan mo ang mga sobra-sobrang blessing na siyang naglayo sa iyo sa Panginoon. Face the real things, which is Jesus Christ. The real things that Jesus Christ is there for you to more be blessed and for you to serve Him in spite of trials na iyong nating naranasan. Mga kapatid, ito lang nais ng Diyos na ipaalala sa atin. Sa taong ito, heto na yung present. Harapin mo kung ano ang mga gusto mong harapin sa taong ito. For me, as na nakaranas ng hindi magaganda sa mga nakaraang taon sa aking buhay, 2024, 2025, na ako ay almost nawala sa Panginoon. But I'm here, facing the reality that heto na yung real things that I must go on. That I must be in Jesus Christ. That I must concentrate in serving Him. That I must give more and more my life to Him. That I must have faith on Him always. Na hindi lulubog lilitaw. Hindi sala sa lamig, sala sa init, kundi always hot in praising Him. Ako yung klaseng tao na nawawala at madalingkan. Palagi yung sinasabi that Jesus Christ is the foundation of my faith, but ako mismo, alam ko sa sarili ko, nagiging mahina ako minsan. Bumibigay ako sa mga pagsubok na dumarating. But, this is the real things. Sabi ko, I am in the present. I will do my best to serve God. I will do my best to be with Him. Sana ganun din tayong lahat, mga kapatid. Hayaan mo ng mga nakaraan kung ikaw man ay nawawala-wala sa mga nakarang mga taon, kagaya ko, you need to be more clingy to the Lord. Hold on to the Lord and have trust to the Lord. Hayaan natin na maging mainit ang ating pananampalataya. Mga kapatid, yan ang gusto ng Diyos na ipaalala sa atin ngayong umagang ito. Hayaan natin na ang kanyang salitang ito ay tumimo sa puso natin. At kalimutan mo na ang nakaraan. Face the real things, face the present, and the future will go unto us. Hayaan mo na ang plano, the will of God will guide you. Hayaan mo na ang kumpas ng Panginoon ang siyang mag-guide sa iyo para hindi ka mawala-wala. Hayaan natin na ang tubig ng Diyos, the stream that God make in the wasteland, yun ang magpapadaloy sa ating espiritual na pumuhay upang mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Upang mas lalo tayong maging makapit sa Kanya. Mas malakas tayo na humarap sa anumang trials na dumarating sa ating buhay. Hallelujah. Yan lang po ang aking may babahagi na salita ng Panginoon at nawa ay atin itong naintindihan. Ngayon po ay tutungo na po ulit tayo sa pananalangin at sa ating mga ka-YouTube channel, CDCM Reunited and Enlightened Ones, kung kayo ay may prayer request at gusto nyong ibahagi sa amin at matulungan namin kayo sa inyong pananalangin, pwede po kayo mag-comment sa ating comment box dyan sa YouTube channel or i-follow and i-like ang ating Facebook page CDCM Reunited at doon kayo mag-message ng inyong prayer request or pwede rin
mag-send kayo ng inyong prayer request sa cellphone number 0985-867-8322. 0985-867-8322. Yan po, pwede kayong dyan mag-ask ng prayer request, mag-ask ng ibigay nyo yung mga prayer request nyo dyan, and we will read it and we will pray on it sa ating prayer meeting at sa ating morning devotion. So, ating pong pagtulungan na tayo magtulungan na manalangin palagi sa ating Panginoong Diyos na buhay. Because there's no way or walang ibang connection natin sa Panginoon kundi ang ating Panginoon. Siya lang, wala nang iba. Kaya mag-text sa 0985-867-8322 or subscribe and i-like nyo ang ating mga video dito sa ating YouTube channel and mag-comment kayo doon sa comment section para sa inyong mga prayer request and or hindi naman sa ating Facebook page CDCM Reunited, mag-message kayo dyan. I-follow nyo at i-like nyo, then mag-message kayo dyan. Okay? So yun. So ngayon po ay tayo na po itutungo sa ating mga prayer request at yun nga ang concern prayer natin pa rin na nating ipagpipray ay patungkol pa rin sa buhay ng ating mga members and sa ating mga patungkol sa ating ministry na CDCM Reunited. At sige po, tayo po ay manalangin at ipanalangin po natin ito. Panginoong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, muli nandito kami na lumalapit sa iyo. Buong puso na nagpapasalamat sa iyong mga salita naming napainggan. Ngayon po ay sa papakumbaba kami po ngayon ay pinapanalangin ang aming mga prayer request. Lord, we are praying our concert prayers to you, Lord God. We are praying CDCM Reunited. Ikaw po ang siyang mag-bless sa ministry ito. Ikaw po ang siyang hayaan mo po na magamit ang ministry ito, ang mga word mo na narinig sa araw-araw ay maging maging kalakasan or maging maging kalakasan at magpatibay ng loob ng mga bawat nakikinig sa aming YouTube channel. Lord, hayaan mo na bawat word of God na kanilang marinig sa YouTube channel na ito ay kanilang maisa puso at maisa isip at mabigyan sila ng kalakasan at ma-encourage sila, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw mapupurihan at ikaw ang siyang maitaas. Hallelujah. Hallelujah. Amin po pinapanalangin sa oras na ito ang concern po ni Sister Gemaline Mangayat sa kanyang cellphone. Ito po ay ginagamit niya para sa serving sa iyo, Lord God. We are praying, Lord, that bless her. Bless her, Lord God. Hayaan mo nawa na siya ay magkaroon ng ibang gamit upang ito ay i-bless mo siya na ibang cellphone at ibang mga gamit upang siya ay makapagpatuloy na magsilbi sa iyo, Panginoon. We are praying for her, Lord God, na ikaw ang siyang tumulong sa kanya. You are using her for your glory, so please, Lord, bless her, Lord God. Ganon din ang kanyang healthiness, Lord God, ang kanyang health ay gawin mo pong mas lalong healthy siya upang mas lalong makapagpatuloy na magpuri sa iyo ng may healthy body. We are praying also sa aming we are praying also sa aming mga kasamahan, iba pang may concern prayers, sila Sister Mary Rose, Sister Ann, si Kiel, ang kanilang pamangkin, sa ang kanilang mama at papa. Ang familying ito nawa ay i-bless mo, Panginoon. Hayaan mo na maging malakas sila at matatag sa anumang mga trials na dumarating sa kanilang buhay. Panginoon, hayaan mo rin, Panginoon, na ang iyong paggabay ang mas lalong manatili sa kanilang mga buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
ikaw ang siyang mapupurihan, ikaw ang siyang maitaas sa kanilang mga buhay, Lord. Hayaan mo na gumalaw ka sa kanilang mga buhay-buhay, Panginoon. We can't do nothing without your help, Lord God. Hallelujah, Jesus. Ngayon po ay pinapalaan rin namin na ikaw pong mag-bless sa kanilang mga health, Lord God, para mas lalo silang maging healthy sa lahat ng oras. At sa kanilang pagsisilbi sa iyo ay mas lalong mong i-bless ang kanilang mga buhay. I-bless mo rin si Brother Lawrence sa kanyang nagiging health problem. Dalawa sila kay Sister Annalyn. Hiniling po namin na ikaw mag-bless sa dalawang ito. I-heal mo anuman ang kanilang mga nararamdaman, Panginoon. Ikaw ang siyang tumulong sa kanila at kumabay sa kanila, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ganun din, pinapalaan rin namin si Brother Elmer. Ikaw ang siyang mag-bless sa kanya, saan man siya ngayon naroon, sa kabilang, nasa kabilang bansa, sa isang bansa man siya. We are not, mas lalong malayo siya, pero ikaw siya ang mag-bless sa kanyang trabaho, sa kanyang health. I-bless mo po siya, Lord God. We know that this new member is nag-uumpisa pa lang na gamitin ang buhay sa iyo. So, i-bless mo siya, Panginoon. Hayaan mo na kanyang magamit mas lalo ang kanyang buhay para sa inyong kapurihan. Maraming salamat. Maraming salamat. Ikaw ang siyang mag-bless sa kanyang buhay, Lord. Panginoon, hayaan mo na tumulong ka sa kanya. Hallelujah. Lord, at this time, Lord God, we are praying also ang yung iba pang mga kasamahan namin, yung mga new members namin, Lord God. Si Brother Wilmar, Lord God. Let him more be used in your glory, Lord God. Ang kanyang struggle ngayon sa pagkamatay ng kanyang lola, hiniling po namin ang iyong comfort sa kanya at hayaan mo na ang iyong banal na espiritu ang siyang gumalaw sa kanyang buhay at hayaan mo na siya ay ma-bless and hayaan mo na maging malakas siya at mas lalo niyang magamit ang kanyang buhay in spite of these trials na dumating sa kanya. Ay mas lalo niyang magamit ang buhay niya para sa iyong kapurihan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw siyang mag-bless sa kanya, Panginoon. Ikaw ang magtaguyod sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pinapalaan rin namin yung si Sister Nika. Bless her sa kanyang mga naumpisang mga ministry. Hayaan mo na mas lalo siyang maging produktibo at hayaan mo na ang kanyang puso ang siyang mas lalong magamit niya sa Panginoon. Hayaan mo na maging siya ay mas lalong magpakatatag na magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang siyang mapupurihan, ikaw ang siyang maitaas sa kanilang mga buhay. Lord, help her and be with her always. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. We can do nothing without your help, Lord God. So, Panginoon, ikaw siyang mag-bless sa sa umagang ito. Ikaw ang siyang mag-work out sa kanyang buhay. Maraming salamat at ikaw ang siyang mapupurihan, ikaw ang mai-bless sa kanyang buhay, Panginoon. Ikaw ang mag-bless sa kanya at i-bless mo siya, walang iba kundi ikaw lamang, Lord. Ikaw, O Diyos, ang siyang mag-work out, Lord God, sa buhay ng CDCM United. I-bless mo ang buong CDCM United, sa lahat ng new members, hindi ko man mo isa-isa ang kanilang mga pangalan. Alam mo po ang kanilang mga puso at isipan. Hiniling po namin ang pag-bless mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo na ang aming bawat membro sa grupong ito ay magamit sa iyong kapurihan. Magamit sa iyong walang hanggang pag-ibig, Lord God. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat. Sa mga ibang mga ministries na nandito sa online, sa mga churches
na ginagamit mo sa mga missionaries na nandun sa ibang bansa, nandun sa ibang lugar, nagpapakahirap upang may bahaging yung mga salita. Pinagpanalangin namin sila, O Lord God. Wala kaming ibang maitulong sa nila financially, but we are extending our prayers to them, Lord God. Help them to become more heartfully in serving you and heartfully sharing your word to other people, to be more na may pakilala namin ang iyong kabutihan sa ibang tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Panginoon, ikaw po ang siyang mag-bless sa bawat isa, sa bawat nananampalataya, Panginoon, na maging buong puso't nawa ang kanilang pagsilbi sa iyo. Panginoon, i-bless mo po kami at ikaw na po ang siyang mag-bless sa amin. Sa aming mga pamilya, ng bawat isa sa amin ay i-bless mo rin sila upang sila rin ay makakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. Ikaw ang siyang mapupurihan. Nawa ay ikaw ang may taas sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat at lahat ng mga prayer request and concern prayer na ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid kay Kristo at ipagpatuloy po nating ipag-pray ang mga concern prayer na ito at sa mga personal yung mga devotions ay nawa ay ipasali-sali nyo pa rin ang mga concern prayer na ito upang ating pa rin tulungan nyo po kami sa pagpipray. Ayan, so then muli, hinahanyahan ko kayo na isubscribe ang ating YouTube channel, CDCM Reunited, The Enlightened Ones, and ganun din na ikon nyo. Kung may mga prayer request kayo at or anything na gusto nyo, ang masasabi nyo sa mga salita ng Diyos na ating napainggan sa oras na ito, dahil niling po namin ng yung pag-comment sa ating comment box at dyan nyo i-type yung inyong mga comment or prayer request or anumang gusto nyong masabi sa grupo ng CDCM Reunited. Pero kung may mga prayer request kayo, just type there in the comment box or text 0985-867-8322 0985-867-8322. Diyan lang po i-text ang inyong mga prayer request or itawag para ating pong pagtulungan na ipag-pray ang mga prayer request na yan, and tulungan namin po kayo na makita ang mas lalo nating maipag-pray ang mga prayer request na ito. Yan. So maraming salamat mga kapatid, and we are hoping na God will bless us more. So then, maraming salamat at nawa ang Panginoon ang mag-bless sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yan lang po, at nawang salita ng Diyos natin napainggan ay tumimo sa ating mga puso. At atin na pong binabalik ang honor sa ating Panginoon, at binabalik ko na po ang pagkontrol sa program sa ating presider, Sister Mary Rose Imbian. Ayan, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Brother Joseph, sa napakagandang mensahe ng Panginoon na iyong ibinahagi sa umagang ito. Nawa ay ang bawat isa po sa atin ay naliwanagan sa salita ng Diyos. At salamat din sa pananalangin ng mga prayer request po ng bawat isa sa atin. Ano man yung mga prayer request natin na pinanalangin po ng ating speaker, tandaan po natin na ang Panginoon po ang siyang magbibigay, ang siyang tutupad ng lahat po ng mga kahilingan po natin. Muli po ay maraming salamat sa lahat po ng mga umattend, sa lahat ng mga nakasama po natin dito sa CDCM. Nawa ay wag po kayong magsasawa na patuloy na makijoin po sa amin pong gawain dito sa CDCM. Muli po ay inuulit ko sa lahat po ng mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po ang CDCM Reunited, The Enlightened Ones. Ito po ang aming YouTube channel. Hindi pa rin po ito nababago. Ito pa rin po ang CDCM Reunited, The Enlightened Ones, na kung saan ay maaari nyo pong mapakinggan lahat ng mga anumang gagawin naming program
ang mga Bible study or kahit ano pa man na amin pong gawain dito sa CDCM, mapapakinggan nyo po ito sa amin pong YouTube channel basta nakasubscribe po kayo. Once again, maraming salamat po. Ako po pala ang inyong naging presider sa araw na ito, Mary Rose Imbien. At ngayon naman po, sa atin pong pagtatapos, akin na pong tinatawagan si Sister Mary Joy Saking para po sa closing song at susundan po ito ng closing prayer ng atin pong speaker na si Brother Joseph Agnat. Magandang araw po sa ating lahat. God bless po. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man mapunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata.
Manalangin tayo mga kapatid. Maraming salamat o Diyos sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat sa salita mo sa umagang ito na siyang nag-refresh sa aming mga utak, sa aming mga puso at aming kaluluwa. Aming nalaman na ang iyong daan ay patuloy na nandyan. Ang iyong pag-guide sa amin ay nandyan, Panginoon. Aming nalaman na hindi mo kami pinapabayaan na mawala sa daan ng katotohanan. Hindi mo kami pinapabayaan na bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga promises sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Ngayon po, Panginoon, na nandirito po kami at aming tinatapos ang aming gawain. Napapasalamat po kami sa successful na ito na aming nagawa. Nawa, Panginoon, ang mga salita mong aming napainggan ay maging kalakasan ng aming physical na pangatawan. Ng aming physical na pangatawan, ganon din ang aming spiritual, Panginoon, na buhay. Hayaan mo na ang aming ang mga dumarating sa amin na pagsubok ay iyo kaming idaan sa mas mabuting daanan. Ikaw ang siyang tumulong at mag-guide sa bawat isa sa amin. At sa mga gagawin namin sa araw na ito, Panginoon, na ikaw po ang siyang mag-bless sa amin. Ikaw ang siyang lead sa amin para maging mas blessings ang day na ito. Ang mga sakit, anuman ang mga sakit na aming naramdaman, Panginoon, i-bless po, Panginoon. At hayaan mo na maging matiwasay ang araw na ito na may paggalang at pagpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, maraming salamat. Ikaw mapapurihan, ikaw masamba, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Hesus Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.